Siguro naman lahat tayo nakapaglaro na sa peryahan. Naglalaro din ba kayo doon ng color game? Paborito kasi namin laruin yun ng mga pinsan ko, kaya dahil doon ay nagawa kami ng sarili namin color game gawa sa karton. Pinagtagpi-tagpi lang namin yun, sabi nilagyan ng madaming kulay at boom! All goods na. At simula noon ayun ang aming naging libangan. Pero bago ang lahat, bago ka makapaglaro ng color game, kailangan mo muna ng taya. Kaya ang ginamit na lang namin noon ay tansan at balat ng candy. Alam nyo ba yung biba? O kaya naman yung prutos na candy? Mga pabalat niya na mga ginagawa namin pantaya dati. Di ko lang alam kung ganyan pa rin pabalat nila ngayon. Pero naaalala ko dati ay naglilibot pa kami sa buong barangay namin makahanap lang nun. Kasi kumbaga sa pera, ito yung 20, ito yung 50, at ito naman yung 100. Tapos yung mga tansan ay tigpipiso lang. Kaya napakahalaga talaga sa amin ng mga plastic ng candy na yun dati. Yun! Tabes! Hehe! Mas mayaman na ako sa inyo! Nakapaglaro na din ba kayo ng soccer? Hindi yung soccer na may goal ha, yung soccer na may pitcher. Eto lagi nilalaro namin ng mga kapitbahay ko na may bola pa ako dati. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano laruin to, una ay kailangan nyo ng 2 tsinelas kasi yan ang magsisilbing base nyo. Nasa sa inyo na yan kung gaano kalayo gusto nyo. Basta mas malayo, mas mahirap. Pag malapit naman, mas madali. At pagkatapos noon ay hahatiin na ang grupo sa 2, ang taya at ang masipa. Pag taya kayo, kailangan nyo ng isang pitcher. Siya yung magpapagulong ng bola na para bang nagbo-bowling. Tapos yung iba niyang kasagpe ay mag-aabang sa iba't ibang pwesto para abangan yung bola. Kasi pag nasalo mo yun, ay sila na magiging taya. Pero pag hindi mo nasalo, ay ox lang yan, ma friend. Kasi pwede mo naman batuhin yung sumipa at pag natamaan mo, ay taya na sila. Kaya pag ikaw ang masipa, ang goal mo lang ay lakasan mo ang tadyak para makapunta ka sa base ng kalaban at makabalik sa base nyo ng safe. Pero dapat control mo rin yung sipa mo at alam mo kung saan malanding. Kasi baka yan na ang maging huling laro nyo. Crazy Rapid Boots. Idol, hindi porkit ghost yun. Gamit mo, hindi na pwede mag-rapid boot. Nakapaglaro na din ba kayo naluto-lutuan? Madalas kasi namin laruin to dati pag may nagsisilab sa lugar namin ng basura. Yung tipong matanaw pa lang namin na may nagsisilab, ay talagang excited na kami. Maghahanap na agad kami niya ng mga kalaro ko na lulutuin. Kasi pag natupok na ang apoy nun, ay kanya-kanya na kami makuha ng baga at dun kami magluluto. Kaya kada may magsisilab sa lugar namin, ay talaga nagiging master chef kami ng mga kalaro ko at nagpapagalingan pa magluto. Pero one day, isang araw, ay so nakakita. One rat, isang daga. Dedo na, hindi na nahinga. Pasintabi muna sa mga kumakain dyan. At para sa mga batang manonood, huwag nyo gagayahin to, okay? Kasi pawang mga eksperto lang nakakagawa nito. Ratatouille! Sinong gumawa nito sa'yo? Nadaganan ka ba netong bato? Huwag kang mag-alala, Ratatouille. Hindi masasayang ang iyong sakripisyo. Dahil sa'yo, makakagawa ako ng masterpiece. At pagkatapos nun, ay bumalik na ako sa mga kalaro ko at nagsimula na rin magluto. Ang naaalala ko nilagay ko doon ay tubig sabay dahon na malunggay. Tapos nung nakulo na, ay doon ko lang nilagay yung aking secret recipe. Sorry talaga, Ratatouille. Rest in peace. Sabay pagkatapos namin lahat magluto, ay magtitipon-tipon kami at ipapakita ang mga niluto namin. At grabe yung lakas ng tili ng mga kalaro namin babae nung nakita yung luto ko. Sabay yung mga kaibigan ko namang lalaki ay tumawa na ng tumawa. Huwag kayong matakot sa aking recipe. It's my art. It's marissimo. It's a marissimo. It's a family recipe. Nakapaglaro na din ba kayo ng batuhan ng bola? Batong bata ang tawag namin dito pero di ko lang alam kung ganun din sa inyo. Madalas din namin laruin to dati sa school. Ang ginagamit pa nga namin bola dati ay yung pinagsama-samang medyas namin. Pero pag gusto naman namin na meron trilyong laro, ang gagawin namin bola ay yung papel na binalot sa tape. Yun talaga ang solid pag nakatama. Yung medyas kasi malambot lang kaya ayos lang matamaan nun. Pero pag yung papel na nakabalot sa tape ang nakatama sa'yo, ay pihadong inat ka pag natamaan ka. Kaya talagang kabado 20 pag yun ang ginagamit namin. Lalo na pag yung batak nyo kaklase ang mabato ng bola. Yung tipong 12 years old pa lang pero banat na yung katawan sa trabaho. Talagang ilag malala, wag lang matamaan. Kasi pag natamaan ka ng bato niyan, ay pihadong pantal yan kinabukasan. So yun muna mga ERP. Meron ba akong childhood libangan nyo na hindi ko nabanggit? Share nyo naman yan dyan sa baba. At huwag nyo na rin kakalimutan mag-like and subscribe. At pindutin nyo na rin yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating na animation. So yun lang, kita-kits sa ating next video. Peace!
Diyan, bibigyan kita ng isa pang araw. Bilisan mo, tumatakbo ang oras. Sana hindi niyo ako pinakikinggan! Childhood Libangan Part 3. Okay. Nakapaglaro na din ba kayo ng alabado? Di ko lang alam kung ganito rin ang tawag nyo sa laro na to. Pero ito yung madugong version ng taya-tayaan. At ito'y isa sa pinakapaborito namin laruin dati ng mga kaibigan ko sa school. Ang laging kalaban pa nga namin noon na yung katapat namin na section. Dito kasi sa laro na alabado ay kailangan mo ng base. At ang laging base namin dati doon ay yung tambayan sa may puno, katapat ng room namin. At ang base naman ng kalaban namin na section ay yung puno din sa tapat ng room nila. Talaga namang kada recess, tanghalian at bago mag-uwian ay lagi kami naglalaro ng alabado. Pag madami nang nakatambay sa base nila at marami na rin nakatambay sa base namin ay simula na agad ng habul-habulan. Wala na yung usap-usap, pag nagkatinginan na kaming lahat ay matik game na agad. Ang gagawin pa nga namin minsan ay malapit kami sa base nila sabay mang-aasar kami. At pag hinabol kami ay simula na agad ng laro. Kaya ako nasabing madugo tong laro na to kasi para makataya ka, need mo pa talagang kapitan na mahigpit yung hinabol mo. Sabay sasabihan mo pa ng 1, 2, 3 alabado para mataya mo lang siya. Kasi kahit nahawakan mo siya at hindi mo agad yung nasabi, ay pwede siyang magpumiglas at makatakbo ulit. Kaya ang payo ko ay magtagtag kayo ng polo pag maglalaro kayo ng alabado sa school. Talagang ilang beses na akong nasiraan ng polo dahil lang sa laro na to. Naalala ko nga yung isa kong kaklase ay naghubad na para lang hindi siya basta-basta mahuli. Kasi masugod siya sa base ng kalaban namin para dagitin yung mga kakampi namin. At talaga namang pinagsisihan niya yun kasi pagbalik niya sa base namin ay puro kalmot siya sa katawan sabay punit-punit pa yung kanyang short. Kaya lesson learned, wag na wag kayo maghuhubad pa maglalaro kayo ng alabado. Kasi sa short kayo hahawakan ng kalaban nyo. Mahilig din ba kayo mag-drawing? Kasi ako, kung hindi nyo matatanong, ay sobrang hilig ko mag-drawing nung bata pa ako. Yun talagang pinakanlibangan ko dati pag wala akong magawa. Kahit nga yung dingding ng bahay namin ay hindi nakaligtas sa akin. Ang hilig ko pa nga i-drawing nun ay yung mga napapanood ko sa TV, katulad ni Goku, Ben 10 at iba pa. Kaya habang nanonood ako nun, ay diretsong drawing na ako sa notebook. Kahit nga sa school ay yun lagi ang ginagawa ko. Kasi imbis na makinig ako kay teacher o kaya naman ay isulat yung mga lesson na nasa blackboard, ay puro pagdodrawing ang inaatupag ko. Kaya naman pag binuksan mo yung notebook ko dati, ang makikita mo dun ay puro drawing na may konting sulat. Kaya ang payo ko sa'yo, kung mahilig ka rin mag-drawing, ay dapat meron kang hiwalay na notebook pang drawingan. Kung ayaw mong matulad sa nangyari sa akin dati. Exam kasi namin nun. Sabay biglang nagpa-open notes yung aming teacher. Talaga naman tuwan-tuwa yung mga kaklase ko na nakapagsulat ng lesson. Habang kami na mga kaibigan ko, ay para makakulangot lang dun sa ledgi. Uy, Rio, peram naman ang notebook mo. Di ko kasi nasulat yung lesson natin nung isang araw. Ako din peram. Nako. Naku nga, patay. Isa din ba kayo sa mga ginagawang laruan ang mga nakikita nyong stick o kaya naman kahoy pag naglalakad kayo sa daan? Di ko lang alam kung ginagawa pa din to ng mga kabataan ngayon. Kasi kami dati na mga kaibigan ko ay bigla-bigla na lang nagiging mandirigma pag nakakita kami ng pakalat-kalat na stick sa daan. Kahit nga mga halaman ay walang taka sa amin. Kasi basta meron kaming hawak na stick ay feel namin mga samurai kami. Naaalala ko nga yung ginawa ng kaibigan ko dati. Kasi pinaghampas niya yung mga halaman na gumamela ng kapitbahay namin. Di namin alam na hindi pala pwede yung sirain. Kaya nung nakita siya ng kapitbahay namin ay agad siyang sinumbong sa mga magulang niya. Talaga naman tinawanan namin siya nung kinahapunan. Kasi kunento niya sa amin na pinalo daw siya gamit ng stick na nilalaro namin. Sabay pinatulog siya nung tanghali.
So yun muna mga ERP, meron ba akong childhood libangan nyo na hindi ko nabanggit? Share nyo naman yan dyan sa baba.